Hi everyone! My name is Mary Joy Malang and I'm here to share with you what I've learned. Alam mo ba kung saan ang unang sigaw ng himagsikan? Siguro marami sa atin ito ay palaisipan. Kaya tara, dito tayo sa bersyon ni General Santiago Alvarez na tinawag na Cry of Bahay Toro. But before we start, atin munang kilalanin kung sino nga ba si General Santiago Alvarez. In 3, 2, 1. Santiago Alvarez, known as Kitlat ng Apoy, is a Katipunero from Cavite and son of Mariano Alvarez, leader of the Magdiwang faction. Wrote his own versions of the Cry of Bahay Toro, one of the events that signaled the start of the Philippine Revolution. Ayon kay Alvarez, noong August 23, 1896, 500 Katipunero ang nagtipon sa bahay ni Cabezang Melchora Aquino o mas kilala bilang Tandang Sora, ang ina ng Katipunan. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang ina ng Katipunan, pinauubaya ko sa iyo ang desisyon na gawin kung ano ang sa tingin mo ang nararapat. August 24, 1896. Umabot sila ng 1,000 Katipunero at doon mismo, sa malaking kamalig, pinangunahan ni Andres Bonifacio o mas kilala bilang Supremo. At nang matapos, sabay-sabay silang sumikaw ng mabuhay ang mga anak ng bayan. Ito ang hudyat ng kanilang pagkakaisa at tapang laban sa mga Espanyol. Kailangan na nating wakasan ang 100 taong pananakop ng Espanya. Dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang nagmamay-ari sa lupang ito. Kaya next time na marinig mo ang Cry of Balintawak, tandaan na may iba't ibang bersyon ang ating mga bayani. Kagaya na lamang ni General Santiago Alvarez na tinawag na Cry of Bahay Toro. History talaga, maraming kwento ngunit iisa lamang ang layunin, kundi ang kalayaan. Ayun lang, paalam!